nag-aalab ang puso. Sino pa naman ang masayang ang minamahal ay iwan, upang ang buhay sugal at makipagsapalaran. Mabuhay ka, migranteng Pilipino, walang hindi magagawa, hangad ay pagunlad ng bansa. Mabuhay ka, migranteng Pilipino, walang hindi magagawa kung magkakaisa ang migranteng Pilipino. Saan mang dako ng mundo, lahat ng api at tinapuso, nag-aalab ang puso. Magkakaiba, magkaisa, dahil pare-pareho ang problema. Mas matatag kung tayo ay magsasama-sama-sama. Mabuhay ka, migranteng Pilipino, walang hindi magagawa, hangad ay pagunlad ng bansa. Mabuhay ka, migranteng Pilipino, walang hindi magagawa, hangad ay pagunlad ng bansa. Mabuhay ka, migranteng Pilipino, walang hindi magagawa, hangad ay pagunlad ng bansa. Mabuhay ka, migranteng Pilipino, walang hindi magagawa, kung magkakaisa ang migranteng Pilipino. Saan mang dako ng mundo, At magandang gabi po sa lahat ng nakikinig sa atin dito lamang sa ating Radyo Migrante sa CHRY 105.5 FM, your leading source for diversity. Maaari nyo rin kami pakinggan sa www.chry.fm at i-click lamang ang Listen Live, Bell 5973, Rogers Digital Cable 945 o sa tunein.com sa inyong mga web browsers or sa inyong mga smartphones. Ang inyo pong makakasama ni ngayong gabi ang inyong mga tagapaglingkod na si Rhea Gamana and Ish Cabanya. Good evening, Ish. Magandang gabi at magandang umaga sa ating mga tagapakinig dito sa Canada, sa iba't ibang bansa sa buong mundo at lalo na sa ating Pilipinas, sa ating bayang Pilipinas. At mabuhay kayo at salamat sa patuloy na pakikinig dito sa Radyo Migrante. Alright, thank you. At happy Thanksgiving po sa mga narito sa Canada. Happy Thanksgiving. We know na long weekend ngayon. So, kasama niyo mga pamilya, mga kaibigan, kamag-anak. Oo, magandang segue yan kasi ang pinag-usapan natin ay ngayong gabi ay dun sa mga naunang mga taong nag-okupa dun sa mga lupa, yung mga indigenous, no? Exactly. At etong Thanksgiving ay may kasaysayan din ng resistance ng mga indigenous people dito sa North America, sa Canada at saka sa US. At maganda mapag-usapan natin ano yung connection nito sa atin bilang mga migranteng Pilipino sa labas ng Pilipinas. Exactly. At ngayong buwan din po ito, actually sa October 17 po ay third year death anniversary ng pinaslang na si Father Fausto Pops Tentorio. Siya po ay naglingkod ng 30 taon sa mga kababayan po nating lumad sa Arakan, sa Mindanao. Kaya inaalay din namin sa kanya itong show na ito. At maririnig nyo rin ang ilan sa mga awiting inihandog para sa kanya. Oo, pabate rin muna sa mga nakikinig mula sa SFSA, Seneca Filipino Students Association. Masugod silang nakikinig every week. Alright, hello sa SFSA and hopefully makilala namin kayo soon. Okay, so before we proceed sa ating balitaktakan, news and headlines mo tayo. Why don't you go ahead, Ish? Yeah.
mula sa bulatlat.com, national network of alternative media outfits formed. Over 100 journalists representing more than 30 independent media outfits attended the first national conference on alternative media held October 9th and 10th at the University of the Philippines College of Mass Communication in Diliman, with the theme New Time, New Challenges, Strengthening the Voice of the People. The two-day conference culminated in the formation of Alter Media, People's Alternative Media Network. Alter Media aims to strengthen the cooperation and coordination among alternative media outfits, harness the capabilities of independent media organizations in amplifying the voice of the marginalized sectors, among others. Luis Teodoro, elected chairman of Alter Media, said the group's formation would boost the role of alternative media in the Philippine society. Teodoro said the alternative media provides the information that the dominant media does not provide. He said that the dominant media, given its corporate interests, could never be expected to perform the function of journalism well, which is to serve the interest of the public. In quotes, he said, many journalists in the dominant media depoliticize the issues, contributing to the depoliticization of the audience, unquote. He stated as an example the coverage of corruption by the dominant media. He added, dominant media outfits have failed to explain or even refused to expose the roots of poverty, corruption, political dynasties, unquote. All right. The next up is help out overseas Filipinos in distress, lawmakers tell Manila. Ito po ay nagmula sa arabnews.com. The House of Representatives has moved to call the attention of the Philippine Department of Foreign Affairs or DFA to provide assistance to documented and undocumented OFWs or overseas Filipino workers in distress. A select committee of the House of Representatives mandated the DFA to help not only documented OFWs who are in distress but also those without documents, according to media on Saturday. John Leonard Monterona, Regional Coordinator of the Filipino Migrant Rights Group Migrante Middle East, welcomed the move on behalf of OFWs around the world. OFWs have been fighting for their rights to protection, from injustice in the different countries they work in. Remittances by OFWs amount to nearly $22 billion annually, making the country's economy one of the strongest in Asia. According to Sally Bukay, a Riyadh-based community leader, she said, in quote, the mandate for providing assistance to documented and undocumented OFWs should have been adapted from the very beginning, and the DFA has a duty to extend its assistance to Filipinos wherever they are when necessary. Despite being undocumented workers without legal resident or work permits as per the kingdom's labor and residency regulations, they are still citizens of the Philippines and are also contributing to the Philippine economy by sending hundreds of thousands of dollars to their respective families back home. According to Monterona, there are at least 60 male undocumented OFWs at a villa rented by the embassy here in Riyadh, while there are around 40 distressed women OFWs, some of them with children, at the embassy-run Bahay Kalinga. He claimed that in Jeddah there are nearly 10,000 undocumented OFWs who were not able to avail Saudi Arabia's amnesty program for undocumented workers to legalize their status or leave the country. In Riyadh, the number of undocumented OFWs is estimated to reach at least 8,000, while Al Khobar and the Eastern region, it is estimated at about 6,000. Isidro Ungab, Davao City representative, said his panel has approved the inclusion of a special provision in the DFA budget expanding the coverage of legal assistance to all migrant workers in distress, whether documented or undocumented. However, despite their huge contribution to the national economy, OFWs have been marginalized and are victims of various atrocities by their sponsors abroad, with the Philippine government paying little attention to their sufferings. And for our next news, this is from DavaoToday.com. UCCP Bishop condemns attack on church and calls for prayer. While in grief following the recent bombing of their church in Pikit, North Cotabato, last Wednesday, the General Secretary of the United Church of Christ in the Philippines, or UCCP, called for a prayer for peace. The attack killed 2 of their members and wounded 3 others. In quotes, he said, "We condemn in the strongest term the bombing of one of our local churches in Mindanao." That's a quote from Bishop Ruel Norman Marigsa in a statement Friday.
He added, no circumstance or reason can justify such deplorable act on a house of worship leading to the death and injury of worshippers. Unquote. 2 suspects on board a motorcycle fired a 40mm grenade at the gate of the church located in Sitio Bliss, Barangay Pagangan. Marigsa said that as of time, there's no evidence as to who were responsible and what their motives were. There are theories and speculations but no concrete proof as of yet. Colonel Dixon Hermoso of Philippine Army 6th Infantry Division spokesperson confirmed in news reports that at least 40 people were inside the church when the attack happened. Identified fatalities were Filomena Nacario Ferolin, 54, and Gina Cabiluna, 39. Ferolin worked as a nurse while Cabiluna was a public school teacher. In times like this, when emotions and passion tend to run high, we call for sobriety. Let us avoid speculations and rush to judgment that are unwarranted and which may just lead to further escalation of tension and of violence, Marigsa said. The church leader also expressed their gratitude to the local Muslim leaders who also joined them in condemning the incident. He added, we are heartened in this hour of our grief that as we condemn the attack on our church in the strongest term possible, that Muslim leaders in the area have joined us in condemning this despicable act. He added, our Muslim brothers and sisters in the area are fully aware of their interfaith and ecumenical posture of our church and how our church people and institutions like the Southern Christian College had been in the forefront of promoting peace in Mindanao. Marigsa enjoined the local church leaders of UCCP in the country to designate the time in their worship services today, this Sunday, to remember those who died and those who are in need of healing and to pray for peace as well as for justice for the victims and comfort of their families. At ang panghuli po nating balita, slate try on peasant organizers. Worries Kapalong indigenous people groups from DavaoToday.com. A tribal leader from Kapalong, Davao del Norte believed that the recent attempt to kill a peasant organizer may be the quote, next level, unquote, of harassment to force them to give up their demand of pulling out army troops from their communities. Dato Mintroso Malibato, chairperson on Indigenous Peoples Group, Karadiawan, said the attempt to kill Dexter Celebrado, a volunteer peasant organizer, last September 29 in Tagum City is a, quote, desperate attempt to weaken their organization, end quote. In August, a group of IPs led by Laris Masalun appeared before a television interview to declare a pangayo or tribal war against New People's Army rebels, a declaration which Karadiawan called not genuine. Karadiawan also expressed fears that the pangayo would only target civilians, saying that Masalun was allegedly involved in the same campaign, leading to the death of 5 individuals 10 years ago. Early September, human rights groups with the request of Karadiawan organized a national interfaith mercy mission towards Barangay Gupitan but did not push through as they were reportedly warned by motorcycle drivers that the Alamara were waiting in ambush for them. He said that they're always looking behind their back but know that the sacrifice of one's life for the people is sometimes unavoidable. At siya po nagtatapos ang ating news and headlines po ngayong gabi. Pagkatapos po ng ads ay makakausap natin si Hanimay Suazo. Siya po ang Secretary General ng Karapatan. Makakausap natin siya ukol sa militarisasyong nangyayari sa Mindanao sa mga kababayan po nating mga indigenous peoples. Kaya maayong buntag. Magandang gabi, Ate Hanimay. Maayong buntag, Rhea, and maayong gabi no? Gabi Yes. o maayong buntag sa lahat ng mga taga-subaybay ng Radyo Migrante sa buong mundo. Maayong adlaw o maayong gabi sa ato ang tanan. Maraming salamat sa pagpapaunlak dito sa amin sa Radyo Migrante. Thank you, Ate Hanimay. So diretso tayo no sa ating talakayan ngayong gabi. Siguro para sa mga nakikinig sa atin ngayon ay ang maikling kasaysayan no ng mga lumad at saka ng kanilang pakikibaka no sa kanilang mga lupaing ancestral diyan sa Mindanao. Maikli lang po. Yes, dito sa Mindanao, merong ang mga nakatira dito sa isa ng Mindanao. Syempre nandito ang mga lumad no, mga ang natives dito no, tribal Filipinos. Pangalawa, nandito rin ang Bangsamoro no, mga kapatid nating Muslim. At pangatlo, nandito rin ang mga Christian settlers. So sa lumad, ang lumad kasi
ay isang termino meaning old people, no, mga kung sa Bisaya pa karaan. So merong 13 tribes, no, na iba't ibang tribo ng Lumad dito sa Mindanao. And hanggang ngayon, mula pa noon hanggang ngayon, ay patuloy silang nakikibaka para sa right to self-determination at para maangkin nila ang kanilang ancestral domain. Lalo na ang mga kapatid nating mga Lumad, no, ang national minority, sila yung very vulnerable to exploitation, lalo na yung kung saan sila nakatira, no, sa mga ancestral domains, although very rich, abundant sa natural resources, pero vulnerable din ito na maagaw sa kanila, lalo na pag may mga malalaking mga investments na papasok sa kanila owned by multinational corporations such as mining, mga monocrop agri-plantations, mga logging concessions at iba pa. So hanggang ngayon ay patuloy sila nakikibaka for that. At ang pinakamapait pa sa lahat ay kung saan merong mga economic interest yung mga multinational companies, tapos nakikipag-connive pa sa gobyerno, kakambal diyan itong pagpasok din ng malalaking mga military units, no, nagkakandak ng military operations or militarization sa area nila. Bago tayo pumunta dun sa militarization, Ate Hanimay, ay anong mga grupo o mga tribo kung tawagin o mga ethno-linguistic groups ang kabilang dun sa Lumad? Yes, dito sa Mindanao, ang pinakamalaking tribo talaga, nandito ang Manobo, merong Ata Manobo, merong Matigsalog, merong mga Bagobo, meron pa yung Bagobo Tagabawa, meron ding Ubo Manobo, merong mga Dibabawon o Mayamnon, Mandaya, Mansaka. So, depende kasi yan kung saang lugar sila, no? Lalo na dito sa amin, sa Southern Mindanao region, kadalasang mga tribo na nandito ng mga Lumad, itong Manobo, Bagobo, Dibabawon, Mansaka, Mandaya. So, yan yung mga tribong yaan. So, syempre, ang mga Lumad kasi part ng kultura at tradisyon nila ay yung tawag nito itong i-develop yung kanilang komunidad. At pag threaten yung community nila, yung buong community, yung buong tribo ay lalahok talaga para depensahan yung community nila. So, sa history dito sa Mindanao, lalo na't may mga economic interest, no? For example, dito sa Talaingod na may malaking logging company na gustong mag-invest sa Talaingod. So, ang nangyari, ancestral domain area man yan, ang mga Ata Manobo na tribe. So, dinipensahan, nag-unite, no, ang buong tribo at dinipensahan nila ang kanilang komunidad. Ayaw nilang maagaw ng kumpanya. So, ang ginawa ng kumpanya, gumamit ng dahas, no, ginamit yung nakikonsabo, nakikonive sa LGU at saka sa militar para marahas na at sa pilitang kukunin yung ancestral domain nila for economic interest noong Alcantara Sands Logging Company. So yan ang kadalasang nangyayari, no, dito sa mga sa sitwasyon ng mga kapatid nating mga Lumad dito sa Mindanao. Kanina kasi nung nagbabalita kami, nabasa namin sa isang news na nagdeklara yung mga Manobo ng pangayaw o tribal war. Pakipaliwanag po sa amin kung anong ibig sabihin nun.
Okay, ang tribal war kasi bilang or pangayaw sa lingwahe kasi yan ng Manobo. Part yan ng kultura nila ng mga lumad. In defense sa kanilang tribo, in defense sa kanilang kultura at komunidad kapag threatened yung komunidad at tribo nila. So, part yan ng culture. Ngayon, siguro yung nabasa ninyo na nag-declare ng pangayaw yung tribal leaders dito sa Kapalong Davao del Norte ba yan, Rhea? Yung kamakailan lang, no? Okay. Ang nangyari kasi, ang nag-declare ng pangayaw ay ang grupong Alamara. Alamara. Ang Alamara, lumad term din yan na large-scale na tribal wars. Series and large-scale na tribal wars. So, meaning malaki at maraming pangayaw. Yang meaning ng Alamara. It's a lumad term. Pero, gi-coin ang Alamara sa mga lumad. May mga lumad fanatical group kasi na ang nangyari, ginatungan ng military, inorganize yan ng military para gawing pawns, no, sa counterinsurgency. Ginamit nila yan since 2000, year 2002. Itong 1003rd Brigade at ang 701st Brigade, ang ginawa nila sa part ng counterinsurgency program noong Oplan Bantaylaya, gi-exploit nila ang vulnerabilities ng mga lumad at merong mga lumad fanatical group kasi. Gi-organize nila at inarmasan at pinondohan at gi-train nila as lumad kafgus. At ngayon ay kinoy nila itong Alamara, binansagan nila itong Alamara. So ngayon lang din, nawala man yung Alamara kasi natapos na din yung Oplan Bantaylaya, yung Oplan Gantangan, ang konsepto kasi niyan is Alsa Lumad, no? Para siyang Alsa Masa ba? No, as counterinsurgency multiplier na puwersa ng estado, ng gobyerno. So nung nangyari sa Kapalong, gi-revive ng militar in connivance with LGU at ng NCIP itong Alamara para sa counterinsurgency operation diyan sa Kapalong. Ang nangyari kasi sa Kapalong, ang mga lumad dyan na mga Manobo nagsumbong sa amin, no, sa karapatan kasi merong local organization ang mga lumad dyan, meaning yung Karadyawan na organization na nag-operation ang military, gi-hamlet, merong hamleting na nangyari, tapos kinampuhan yung mga eskwelahan, no. Mula August hanggang ngayon ay wala nang klase doon kasi natatakot na yung mga bata, pati yung mga teachers kasi nandun na ang presensya ng mga sundalo. So gusto nilang mag-evacuate pero ang nangyari ay kinordonan sila ng mga military. So kami din, actually pangalawang attempt na namin na gusto naming pumunta doon para mag-conduct ng interfaith and solidarity mission. Pero tawag nito, hinarangan kami ng mga Alamara sa daan. At dahil nag-declare daw sila ng pangayaw. Pero sabi ng mga dato doon, ng mga tribal leaders, peke iyang pangayaw ng mga Alamara. Dahil hindi yan mga totoong mga dato, mga tribal leaders. Hindi yan mga totoong mga tribal elders, kundi mga lubad kafgu yung ginamit diyan sa Alamara. Para sa mga so, kinundi na yon ng Karadyawan at ng mga iba't ibang progressive organization ng mga lumad dito sa Mindanao, like Karadyawan, Pasaka at ng Kalumaran na institution, organization ng mga lumad. Para sa mga tagapaghinig natin dito sa Radyo Migrante, ang ibig sabihin lang ng LGU ay Local Government Units. Yung NCIP ay National Commission on Indigenous Peoples. Kapalong. Yes po. Yeah. Nabanggit niyo, Ate Hanima, yung interfaith na
pag-conduct ng activities at itong October 17 ay i-commemorate yung death anniversary nung pagpaslang kay Father Fausto Father or Pops Tentorio. Na tinulungan yung mga lumad, particular dun sa North Cotabato ng 3 dekada. Kamusta po yung cash niya at yung mga activities para sa pag-commemorate ng death anniversary niya? Okay, on October 17, mag 3 years na, no? Third year death anniversary ni Father Pops Tentorio. Tapos panahon pa naman ngayon, October as IT month, at the same time Peasant month, and at the same time Children's month, so most celebrated talaga ang buwan ng Oktubre. So 3 years na pinatay si Father Pops. Ang number 1 suspect ng pumatay sa kanya ay itong kagaya ng Alamara, no, paramilitary group din na lumad, paramilitary group na ang binansag na pangalan ay Bagani Force. Ito rin ay binuo ng militar diyan sa North Cotabato. So mula noon hanggang ngayon, wala pa ring development sa case. Meaning, hindi pa na-file yung kaso. Formally na-file ang kaso kasi until now, under investigation pa rin yung kaso. Dahil walang patutunguhan ang investigation na binuo ng government. Nung pinatay si Pops noong year 2011, may binuo si Noynoy Aquino na task force pausto na ang nag-consist niyan ay itong NBI at saka PNP. After a year na lugaw yung investigation, no, dumaan pa nga ito sa congressional inquiry, dumaan pa ito sa public inquiry ng Commission on Human Rights hanggang na-expose yung Bagani Force at itong grabing militarization dyan sa area. Kasi ito si Father Pops ay known na lumad at advocate, at the same time human rights defender, kasi very vocal siya sa nagaganap na militarization dyan sa Arakan, sa North Cotabato. So hanggang ngayon, hindi nag-prosper ang case dahil yung may mga suspects kasi at mga witnesses na hindi nagtutugma. For example, yung mga testigo ng PNP at ng NBI, at meron din kaming hawak na mga testigo, kami sa Karapatan at sa Justice for Pops movement, ay hindi nagtutugma ang mga statements. May mga testigo sa NBI at sa PNP na nag-retract sa kanila mga statements. So, kaya nalugaw ang investigation. So, noong 2012, December 2012, tawag nito, gibungkag dito. Winasag? May o sinira? uli na, parang nagbuo uli ng bagong task force ang gobyerno. Mandated by the DOJ. Meron kasing binoboast si Noynoy Aquino noong December 2012 na para daw siya sa hustisya. Para daw siya sa human rights. Pagparada niya para sa Human Rights Day, sa pamamagitan ng command niya sa DOJ na pagpirma niya ng Administrative Order number 35, creating super body for the investigation of cases of extrajudicial killings and other grave forms of human rights violations. So yung AO35 or super body na ang may mandato niyan ay ang DOJ, si Secretary Laila de Lima. So in-apply yan sa in-apply yan sa kaso ni Father Pops. So may binuo na bagong task force na nandyan yung DOJ, may mga special investigators, no, special na mga investigator at special prosecutor para sa itong Father Pops na case. Pero hanggang ngayon,
ay hanggang investigation pa lang din. Hinahanap pa yung ibang mga testigo na natukoy ng mga NBI kasi hindi na nila matukoy-tukoy hanggang ngayon. Pero yung mga witnesses natin ay protected naman ng WPP, Witness Protection Program ng Department of Justice. So, nag-hope kami na before mag-end ang year na ito ay ma-pursue yung investigation at sana ma-lodge na formally yung case before the court. Sa mga sa mga nangyayari ngayon sa Mindanao, yung large scale mining, yung mga logging na hindi naman siya beneficial sa mga kababayan natin mga lumad at kahit sa lahat ng mga kababayan natin diyan sa Mindanao, kumusta yung kabuhayan ng mga kababayan nating mga lumad na patuloy silang hinaharas kasi ang mga lumad naman mga pisante din sa mga manggagawang bukid, 'di ba? So I assume apektado ang kanilang pamumuhay, apektado ang kanilang gawain sa lupain, pagsasaka. Kamusta ang buhay nila ngayon diyan? Okay, yun na nga kasama ang Rhea, since 2010 hanggang ngayon, sobra 4 years na si Noynoy Aquino, hindi namin nadarama at hindi namin natatamasa kung saan at ano ba yung tuwid na daan na pinapalandakan ni Noynoy Aquino. Walang tuwid na daan dito sa Mindanao, lalo na sa mga komunidad at sitwasyon ng mga kapatid nating lumad at ng mga manggagawa at mga magsasaka dito sa Mindanao. Patuloy pa rin ang kahirapan, patuloy pa rin walang lupa ang mga magsasaka, patuloy pa rin na hindi wala sa programa ni Noynoy Aquino as hasyendero, Panginoong may lupa, na eradicate na talaga totally yung nag-carper na nga. Wala talagang totoong reforma agraryo at lalo na sa mga kapatid nating lumad, yung mga ancestral domain nila ay hinahinay nawawasak, lalo na patuloy at marami ang nag-a-apply for mining, marami ang nag-explore na mga large-scale mining companies, lalo na dito sa Southern Mindanao region. So, nawawasak at hindi nire-respeto yung kultura at ancestral domain ng mga kapatid nating mga lumad. Like for example, dito sa Compostela Valley Province, maraming mga large-scale mining companies dyan. Merong US-based, itong St. Augustine, dito sa may Pantukan. Meron ding Australian, dito sa may Mabini, Combal, itong One Asia Resources. Dito din sa Mako, Compostela Valley, nandiyan ang Apex Mining Resources na Amerikano din, dito naman sa Davao del Norte, may mga papasok din dito ang SMI Extrata dito sa Kapalong, itong highly militarized na area ngayon. Tapos meron pang mga laging concessions na nagaganap dyan at mga agri plantations na nag-expand din. So yan ang sitwasyon ngayon dito sa amin. Tapos kung saan may mga economic interest, mga economic investment, nandiyan din ang malalaking presensya at pwersa ng military. In fact, dito sa Mindanao, sa buong isla ng Mindanao, siguro mga 65% ng army troops coming from the AFP ay dineploy dito sa buong isla ng Mindanao. At dito sa Southern Mindanao region ang may pinakamalaking bulko. Ang update nga namin ngayon ay merong idadagdag na naman dito sa Compostela Valley Province na mga Scout Rangers, 11 Scout Ranger companies from Surigao Province. So nandito na sila ngayon. At sa update namin, sa talaan namin, merong 30 na
na mga military units na gideploy dito sa SMR Southern Mindanao Region, both combat and non-combat na mga military army troops, army units. But all in all, merong 16 na mga infantry battalions na nandito sa amin. Merong 16, merong 6 na brigada, apat dyan ang nakafocus talaga dito sa SMR, 2 ang shared sa ibang region. At merong 3 infantry division, pero 2 ang shared, ang isa nakafocus ito, itong 10th Infantry Division nakafocus dito sa amin. Under yan sa Eastern Mindanao Command. And aside from bulko-bulko na mga tropang militar ang dineploy dito sa Southern Mindanao Region, nandito rin dineploy ngayon ang mga palparan trained generals. Like for example, sa 10th Infantry Division, nandito si Major General Eduardo Anyo, na itong si Major General Eduardo Anyo ay na-implicate ito sa abduction, enforced disappearance sa peasant organizer na si Jonas Burgos. Pending ang kaso ni Anyo ngayon sa DOJ, filed by Miss Edita Burgos, pero ang nangyari ay binaniwala at in fact, paborito ito si Anyo ni Noy Aquino dahil i-promote pa niya at in-appoint pa niya as higher ranking official. Nandito sa Eastern Mindanao Command, nandito na rin ang palparan trained general na si Major General, Lieutenant General na nga, bago lang siya gipataas yung rango niya, si Lieutenant General Aurelio Baladad, na na-implicate din ito sa illegal arrest, detention, and torture of morong 43 health workers doon sa Rizal. So, talaga, ang focus ng Oplan Bayanihan ngayon ay dito sa Mindanao, and most especially, ang number 1 ay dito sa region namin, sa Southern Mindanao Region. Kaya halos araw-araw may nababalitaan kaming may pinatay, may inaresto, may gihamlet, may mga nagbakit, may iba-ibang klase na forma ng human rights violation. Pumunta naman tayo dun sa positive, Ate Animay. Nitong nakaraang buwan, may mga bumisitang mga Filipino-American at mga iba pang mga solidarity groups sa kasagsagan ng International Solidarity Mission. Ang tanong ko ay, kamusta yung naganap na mission? Paano nito natugunan yung pakikipaglaban ng mga ating mga kababayang lumad? At gaano kahalaga para sa mga kababayan natin sa labas ng bansa ang tulungan dun sa mga solidarity missions na katulad ng mga nangyari nung nakaraang mga buwan? Okay, una sa lahat, nagpapasalamat talaga kami sa suporta, lalo na sa international community at sa mga kababayan natin na nandiyan sa ibang bansa. At hindi sila nakalimot na tawag nito, na bumalik at in solidarity sa situation din ng mga kababayan natin dito, lalo na dito sa region na grabe talaga ang na-experience namin dito, both natural, man-made and natural calamities, grabe militarization, as man-made calamity, then na bagyuhan pa kami ng super bagyo na Pablo, tapos Yolanda. So, malaki ang tulong talaga ng yung International Solidarity Mission dahil ang pinuntahan nila ay itong mga lumad communities, at pangalawa, yung apektado ng Bagyong Pablo na lumad community din, particularly doon sa Compostela Valley Province at sa Davao Oriental. Itong mga areas kasing ito ay napaka-remote, at saka halos hindi na napupuntahan ng gobyerno. Kaya ang ginawa ng mga kapatid nating lumad at syempre ng mga support groups, mga advocates din ng rights ng mga lumad, may mga organizations na nasusuporta din sa kanila para sa kanilang pag-advance ng right to self-determination at maging self-reliant at ma-improve at ma-develop din yung indigenous knowledge, skills and practices ng mga lumad. Nagtayo tayo ng mga community schools, nag-train ng sustainable agriculture sa kanila at pagpapadevelop ng kanilang communities. At pagdating ng IS mission, International Solidarity Mission, na mutual din yung
yung pagkikipagtulungan, no, nakatulong ang mga kababayan at yung mga foreigners in terms sa una yung pag-support sa community, logistically, financially, at morally, no, na magnify ang mga issues at itong community ng mga lugar dyan sa iba't ibang lugar sa buong mundo. Ate Hanimay? So, Ate Hanimay? Unfortunately, Yes, Ray. magtatapos na po tayo. Yes. Maikling mensahe po para sa nakikinig sa atin sa Radyo Migrante in 30 seconds po. Go. Okay, una sa lahat, nagpapasalamat kami, no, sa solidarity na ipinapakita, no, ng mga kababayan natin dyan sa labas ng bansa at sa mga kaibigan din natin coming from the international community. At pangalawa po ay patuloy po nating suportahan ng mga kababayan dito sa pamamagitan ng patuloy na pagkampanya, no, sa lalo na sa mga kapatid natin mga lumad, no, sa pagkikipaglaban nila para sa right to self-determination, at sa panawagan din namin na ihinto itong kahungkagan at stupidity ng Oplan Bayinihang gera ni Ninoy Aquino at kahungkagan ng gobyernong ito. At nanawagan din kami na tama na, hindi na namin kailangan pa na mag-extend pa si Ninoy Aquino at 2016 kasi nanawagan kami na tama na ang kurakot at magiging pasista at puppet na gobyerno ni Ninoy Aquino, at nananawagan kami na suportahan natin ang pagpapatalsik ng Ninoy Aquino. Daghang salamat, maraming salamat Hanimay Zuazo, ang Secretary General ng Karapatan Alliance for the Advancement of People Rights sa Timog Silangang Mindanao. Daghang salamat at padayon. Mabuhay. Okay, daghang salamat din sa mga kababayan sa buong mundo, no, na nakikinig ngayon sa Radyo Migrante. Maraming salamat. Maraming salamat. Magandang gabi. Magandang umaga din po. Thank you. Bye. Ayun. Maganda yung usapan natin, pero dahil sa oras ay babasahin ko na yung synthesis na mabilisan. Mahalagang maintindihan natin ang kasaysayan ng pag-organisa ng mga lumad sa Mindanao. Matagal na silang nakikibaka upang ipagtanggol ang kanilang lupain at ang kanilang mga karapatan, dahil ang mga lupang iyan ay nagbibigay ng buhay, hindi lang sa kanila kundi para sa lahat ng umaasa sa biyaya ng inang kalikasan. Mahalaga sa ating mga migranteng Pilipino na malaman at maintindihan ang kanilang kasaysayan, dahil kung uugatin po natin ang kasaysayan ng sapilitang migrasyon, maliban sa pagpunta sa ibang bansa mula sa panahon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos at ang kababayan natin noon sa pamamagitan ng labor export policy, at hanggang sa ngayon sa buhay ng mga pambansang minorya ay nagkakaroon ng sapilitang migrasyon dahil pinapalis ng sapilitan ang mga malalaking kumpanya na dayuhan sa minahan at sa iba sa pamamagitan ng militarisasyon, at napipilitang mga ibang bayan ang ating mga pambansang minorya. Ang hindi nila sinasabing ayaw nila sa pagmimina, no, at mahalaga itong partikular na puntong ito dahil ito yung kinabubuhay nila mismo Pero sa pamamagitan ng Philippine Mining Act ay Of 1995? Ay nagkakaroon ng malaking paglabag sa karapatang pantao ng ating mga pambansang minorya. At yung identidad ng pagiging lumad ay hindi lang purong kultural, kundi ay isa siyang political at pang-ekonomikong kasaninlan. Ang identidad ng kanilang pagiging lumad ay usapin ng uri, at ito ay makakategorya natin sa pambansang minorya. Kaya iiwan po namin sa inyo, sa ating mga tagapakinig, ang tanong na mayaman ang Pilipinas sa likas na yaman, ngunit bakit patuloy naghihirap ang sambayan ng Pilipino? Up next po, ang ating puso na migrante. Nakausap po natin lahat ng ating mga kababayan ukol sa militarisasyong nangyayari sa Mindanao, sa mga kababayan nating mga lumad. At maririnig natin kung ano ang kanilang reaksyon sa mga nangyayari ngayon sa kapuluan ng Mindanao. In the end, it's the Filipino people, especially the indigenous people, who are suffering and who are not getting the benefits of all this mining and militarization in the countryside. So I don't think in whatever sense
we will benefit, and the tribal people will benefit from all of these things. I think the main idea why they are doing this is to control the society, in particular the minority groups, and the main effect of that, or the major benefit of that way, is to take over the society as well. But the people are suffering, and the country as a whole is not being given the proper protection. So militarization is an option, and as well as the total mining way is not big benefit to the Filipino people. It's actually a violation of human rights. But for me, I'm not in favor with that. Nakakalungkot naman kasi kung ako palalayasan ako sa sarili kong bahay, it would hurt me so much. Parang sa feeling ng mga lumad, nafe-feel ko, ang sakit sa puso, ang sakit sa emosyon, na palalayasan tayo sa sarili nating sinilangan, sa sarili nating nakasanayan na masasabi natin sarili nating lugar. Ang demokrasya sa ating bansa ay hindi na isa sa katuparan kung ganito ang nangyayari sa ating mga kababayan doon. At yun po ang puso ng migrante ngayong gabi. Ipapaliwanag lang namin kaunti, no, kasi nabanggit kanina sa panayam natin kay Hani May Suazo yung hamleting. Ito po yung paglalagay dun sa nilulugar pala yung mga kababayan nating mga lumad sa isang location kung saan ay nagaganap, no, yung constant na pagkontrol sa kanila ng militar, ng kanilang mobility. Meron silang curfew, at saka talagang they only have the limited freedom na gumalaw sa kanilang sariling lupain, at as a matter of fact, yung hamleting kasi kinukuha ng mga state forces yung mga pangalan ng bawat household, kung sino-sino yung mga nandoon sa isang lugar na yon. Say for example, may 100 grupo ng mga kababayan nating luma, doon sila nilalagay, kaya hinahamlet sila, kumbaga they forcefully position those our kababayan lumads doon sa isang lugar na talagang kontrolado ng mga state forces. So, yun po ang tanong natin sa puso ng migrante, kung ano ang kanyang reaksyon doon sa mga nangyaring militarisasyon sa kapuluan ng Mindanao. Mhm. So actually, we only have wala kang idadagdag. Okay, so bago tayo magtapos ay announcements tayo. Go ahead. Okay, nananawagan ng kontribusyon ang grupong Akdaan para sa kanilang ikalawang aklat na ilulunsad sa Disyembre ngayong taon. Maaaring magpadala ng inyong mga likhang sining tulad ng mga maikling kwento, salaysay, sanaysay at tula, at iba pang forma ng malikhaing panulat. Ang tema ng pangalawang aklat ay hinggil sa migrasyon at sa mga isyong tumutukoy sa buhay at karanasan ng mga migranteng manggagawa. Maaaring ipadala ang inyong mga likha sa email na grupongakdaan@yahoo.ca, at ipopost namin ito sa Facebook page hanggang sa katapusan ng Setyembre taong kasalukuyan. O tapos na pala ay hanggang sa katapusan ng buwang ito. O kaya ay tumawag sa numero bilang 647-985-5969 para sa mga karagdagang impormasyon. At sa October 15, The End of Immigration, a Productions Multimon film by Marie Botti and Malcolm Guy will be shown in Chancellor Day Hall Room 102 in Montreal, 3644 Peel Street. That's from 5:30 to 7:30, and this is presented by the Hans and Tamar Oppenheimer Chair in Public International Law, the Faculty of Law, McGill and Anakbayan Montreal, and the Rad Law. Ayun, at nais nyo bang sumali sa kolektibo ng Radyo Migrante? Halina't sumali sa Radyo Migrante Collective. Kung kayo ay interesado bilang volunteer, ay maaari kayong sumali sa mga training na ibinibigay ng CHY at ng programa. Ang mga bukas na posisyon ay board operator, tagapagbalita, either reporter or correspondent, tagapagsaliksik o researcher, at social media archivist. Sumulat lamang sa aming email sa radmig105.5fm@gmail.com o kaya tumawag sa numero bilang 647-281-0652 para sa iba't
iba pang karagdagang impormasyon. At happy birthday, Oo. Sarah Joy. Happy birthday, Sarah. Happy birthday. Ayun, hopefully makita ka namin soon. At doon nagtatapos ang ating Radyo Migrante episode ngayong gabi. Maraming salamat, Ish. Maraming salamat sa ating kolektibo. Up next ay si Roy Green of Odyssey. May mga pahabol ka, Ish? Happy holidays lang. Bukas ay walang trabaho sa karamihan. Oo nga, wala nga bukas eh. So, yun. At ang susunod po nating awitin ay ito po ay handog natin ito'y tribute natin para kay yumaong Father Pops Tentorio, at ang awitin po natin ito ay Walang Kamatayan by Danny Fabela. Maraming salamat po at hanggang sa susunod na linggo. Kahit ilang baril kanilang itutok, tayo'y hindi nila matatakot. Kahit ilang bala kanilang iputok, tayo'y hindi nila maubos. At sa bawat isang kanilang ibubuwal, ibong anak ng bayan ang siyang iluluwal. At sa bawat patak ng sariwang dugo, pakikibaga ay susulong lalago. Walang hadlang sa ating pangarap, walang kamatayang simulahin. Sa kalayaan, katarungan, kapayapaan. Walang hadlang sa ating pangarap, walang kamatayang simulahin. Sa kalayaan, katarungan, kapayapaan. Tayong sambayan ay di mananahimik sa mga pagpaslang, hulog kang magngangalit. Anumang oras ay handang sumabog, hanggang ang berdugo'y umaksat maduro. Walang hadlang sa ating pangarap, walang kamatayang simulain. Sa kalayaan,